Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the Gospel of Luke chapter 18 verses 1 to 8. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Sinabi niya sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa lungsod ding iyon ay may isang biyuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, "Bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin." Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, "Kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupunta niya rito." At nagpatuloy ang Panginoon, "Pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na yun. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa mga minamahal niya na dumaraing sa kanya araw-gabi? Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita pa kaya siyang mga taong sumasampalataya sa kanya? Palatandaan na kumikilos ang iyong pananampalataya. Ang pananampalataya po, sabi sa Hebrews 11:1, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. So, lately po nadidinig ko yung marami na po na nire-redefine nila yung faith. Yung iba kasi extreme. Sasabihin nila, ay may faith ka kapag nakakatanggap ka ng mga instant answered prayers. Ano po? Hindi po sa lahat ng pagkakataon, instant po ang sagot ng Panginoon. May pagkakataon sa buhay na kailangan tayong maghintay. Ano po? Yung iba naman, ay turo nila, huwag ka nang manalangin. Total, masusunod naman yung nais ni Lord eh. Yun naman ang mangyayari. Hindi naman po ganun ang sinasabi ng Biblia. Sa Biblia, ini-encourage tayo palagi ng Panginoong Hesus na manalangin, humingi para tayo po ay tumanggap. Ngayon, dito po sa Luke chapter 18, verses 1 to 8, makikita ninyo yung aral ng Panginoong Hesus patungkol po sa pananalangin at pananampalataya. So, ang unang-unang makikita natin dyan, sino ba yung nagwagi? No? Makikita niyo po yung huwes na tinutukoy po dyan. Yung hukom na yon ay walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. At kumbaga, nung panahon ng Panginoong Hesus, ang hukom, makapangyarihan po yan eh. Pero tinalo siya nung biyuda, noong araw-gabi na lumalapit sa kanya at patuloy na humingi ng katarungan. So, ganun po kasi nagagawa ng pananalangin. Ano po, hindi dapat tayo nag-give up sa buhay na ito. Kasi sa totoo lang po, sa buhay na ito, marami talagang injustice. Masasabi natin, unfair. Ano po? Pero pagka nananalangin ka, lahat ay posible. Ano po? At dito makikita ninyo, dinaig nung biyuda yung pong hukom. Ibig sabihin, ang Panginoong Hesus mismo ini-encourage tayo, gayahin natin yung biyuda. Huwag tayong manghinawang manalangin. So, makikita ninyo sa inyong buhay pananampalataya na nagwo-work yung faith sa inyo kung palagi niyong naririnig sa inyo pong isipan at sa inyong puso yung salitang never give up. Ano po? Yan ang sign na kumikilos ang pananampalataya sa inyong buhay. May maririnig kayong boses na nagsasabing, don't give up. Huwag kang aayaw. Huwag kang mapapagod. Huwag kang manghihinawa. Huwag kang magsasawa. So, hindi mo man tinanggap agad yung sagot sa iyong panalangin, lagi mo pa rin maririnig itong tinig na ito. Nagsasalita yung spirit mo sa iyo at yung pananampalataya kumikilos sa iyong buhay. Kaya huwag kang aayaw. Ano po? At mababasa niyo po sa verse 8, ang sabi ng Panginoon diyan, sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ang Diyos po hindi katulad nitong hukom na ito. Ang Diyos po sumasagot sa ating panalangin. Matuto lang tayong maghintay. Pero ang sabi po rito, ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao sa daigdig na ito,
May makikita pa kaya siyang mga taong sumasampalataya sa Kanya? So dito po makikita ninyo merong crisis of faith. Sa huling araw po, maraming tao ang hindi na mananampalataya. Susuko na, mawawalan ng pag-asa, hindi na mananalangin. Pero merong iilan na katulad nitong biyudang ito, hindi aayaw sa buhay, hindi mag-give up, hindi mapapagod, hindi manghihinawa. Yun ang mayroong totoong pananampalataya. Kaya simulan natin itong linggong ito, kapatid, na puno ng pananampalataya yung ating puso. Maaring may prayer request ka ngayon na matagal mo nang hinihingi sa Panginoon. Huwag kang manghinawa. Manampalataya ka, manalangin. Praise God. Tayo po'y dumulog sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Salamat, Ama, sa mga katotohanan ito. Naintindihan namin na ganun pala ang pananampalataya. Hindi umaayaw. Naniniwala na mangyayari ang aming inaasahan at may katiyakan kami sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya sa oras na ito, Panginoon, baguhin mo po yung unawa namin sa salitang pananampalataya. Bumalik kami sa definition ng Biblia sa Hebrews 11:1 nang katulad ng biyudang naririto po sa kwentong ito, maranasan namin yung kapangyarihan ng pananalangin sa aming buhay. Salamat po. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala. Pangdaluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.